Draco POV. Oh, nandyan na si kuya. Nagmamadali akong umakyat sa itaas. Sinadya ko talagang iwasan ang tatlong babae na masayang nag-uusap. Kuya! Pagtawag ni Doreen, hindi ko to pinansin. Naiinis ako sa kapatid ko. At ilang beses ko na itong pinagsabihan na hindi ko gusto ang kaibigan nito. Pero ang kulit pa rin, lalo lang nadaragdagan ang inis ko. At kinakampihan pa ni Mommy. Naiihi ng kuya mo, kaya wag mo munang kulitin. Rinig kong bigkas ni Daddy. Napailing ako't pabebeng bumating anisya na to sa daddy ko. Rinig na rinig kong kaartehan sa boses nito. Manang Len, padalhan nga po ninyo ako ng kape. Sisilin na lang po ang magdadala dito sa itaas. Salamat. Sabay ngiti pagkababa ng telepono. Kagat-kagat ko pang ibabang labi ko. I miss her. Ilang minuto ko naghintay hanggang sa mapakunot-noo ako nang bigla na lang bumukas ang pinto. Hi babe! Here's your coffee. Biglang gumalaw ang pangako. Naiinis na talaga ako sa babaeng to. Ikaw bang inutusan ko na magdala niyan? Bigla tong natigilan, ngunit kagading nakabawi. Tumawa pa talaga. Ang arte mo naman, mabuting at maganda at sexy ang nagdala niyan sa'yo. At saka nito nilapag sa harapan ko ang umuusok pang kape. At talagang sinadya nitong ipakita sa akin ng malaking pakwan nito. Marahas akong tumayo. Anong gagawin mo? Tanong nito na mapansin na may tatawagan ako. Magpapakuha ulit ng panibagong kape at wag mo na ulit kukunin kung ayaw mong mapuno ako sa'yo. Nagtitimping wika ako. Kita kong pamumula ng mukha nito sa inis. Ano bang masama kung kinuha ko? Nagpasalamat pa nga sa akin ng silin na yon at ako magdadala dito sa itaas. Sabay krus ng dalawang braso nito. Napatitig ako dito nang tumaas ang kilay nito. Don't tell me na gusto mong maid na yon. At saka tumimisi na para bang nang mamaliit. Umigting ang pangako. Sa lahat pa naman ng ayaw ko, ang mga taong mapagmataas, mapang-api, mapanglait at kung ano-ano pa na hindi maganda sa pandinig. Mayaman din akong tao, pero kahit kailan wala akong inapakan o naping tao. Kaya pala hindi kita magustuhan dahil may tinatago kang kadiliman sa pagkatao mo. Sabay ngisi dito. Mas lalo mo lang pinakita sa akin na hindi ka karapat-dapat para sa akin. Akmang magsasalita to ng unahan ko na. Walang kinalaman dito si Celine, kaya wag mo siyang pinapakialaman. Sabay galaw ng pangako. Tinalikuran ko to. Sa susunod, huwag kang papasok sa kwarto ko nang wala akong pahintulot. At muling humarap dito. Hindi na may pintang mukha nito. Hindi kita girlfriend o asawa man lang na anumang oras na gusto mong pumasok dito ay makakapasok ka. Hindi porket malapit ka sa mga magulang ko at mga kapatid ko, ay gagawin mo na kung anong gusto mo. Bisita ka lang dito, Anisha. Bisita ng mga kapatid ko at hindi ko bisita. Kaya wala kang karapatang pumasok. Nang bigla itong tumalikod at tumakbo palabas ng kwarto ko. Rinig ko pang bigla ang paghikbi nito. Napabitaw naman ako ng maras ng buntong hininga. Nasobrahan ko yata. Pero tama lang yun para alam niya kung saan siya dapat lumugar. Hindi sa lahat ng oras makakapagtimpi ako sa kanya. Lalo na kung idadami niyang babaeng iniibig ko. Hindi niya maaring malaman, hindi siyang dapat na makaalam. Tsaka kung siya ang magiging punot dulo ng lahat upang magkagulo-gulong mga plano ko, oras na malaman niya ang nararamdaman ko para kay Celine. Ako lang ang nakakaalam kung kailan ko sasabihin sa pamilya ko. Ginalit niya ako, ayaw niya masaktan pero siyang gumawa ng mga bagay na ikakasakit ng damdamin niya. Mas lalo siyang masasaktan oras na malaman niyang kasintahan ko ng babaeng gusto niyang maliitin. Imbis na makita kong babaeng minamahal ko, hinarangan niya. Naiinis pa naman ako sa mga babaeng pakialamera. Muli akong tumawag sa ibaba. Manang Len, padalhan niyo ulit ako ng kape. Si Celine. Senyorito, naliligo po kasi si Celine. Matagal po yung maligo eh. Ramdam kong kinakabahan to. Napahilot naman ako sa sentido. Bigla yatang sumakit ang ulo ko. Gustong gusto ko tong makita. Sige ho, di bali na lang. Lalo tuloy ako nang gigil sa Anisha na yun. Pilit kong kinakalmang sarili, may bukas pa naman. Hindi ko naman kasi ito makita sa dining area at hindi naman ito doon nakatoka. Kaya sa umaga ko lang talaga ito nakikita. Kapag maglilinis ng kwarto ko at kapag magdidilig ng halaman sa likod ng mansyon. Kung minsan sinisilip ko to sa isang kwarto kung saan ito pinaplansyang mga damit ko at damit ng dalawang kambal. Hindi naman ako maaring pumasok at minsan ko nang nadatnan si Donita na nandoon. Ayoko maghinala to. Masyado pa namang matalas ang pakiramdam ng isang yun.
Patungo na sana ako sa banyo nang maalalang hindi nakalak ang pinto. Mahirap na at baka makapasok na naman ng lintang yun. Pagkatapos kong ilak, tumungo ako ng banyo. Napalunok na naman ako nang maalalang mamula-mulang labi ng baby ko. Mabuti sana kung ikaw baby ang papasok at makakakita ng hubad kong katawan eh. Napangiti ako sa sariling kapilyuhan. Darating din na araw na sabay tayong maliligo sa mismong banyo ko baby. Celine's POV. Malungkot ako nakatingin sa pintuan ni Kuya Draco. Para akong maiiyak habang kagat-kagat ang ibabang labi. Gusto ko itong makita pero natatakot ako na baka nasa loob nitong girlfriend nitong si Ma'am Anisha. Lalo na't pinagbawalan ako nitong pumasok sa kwarto ni Kuya Draco. Naguguluhan ako sa sariling nararamdaman. Para bang ang sakit-sakit sa pakiramdam ang malamang nagtatabi ang mga to sa pagtulog. Parang binibiyak ang puso ko sa isiping hinahalikan to ni Kuya Draco at tinahawakan din ang katawan nito. Kahapon lang, labis ang kasiyahan ko na makikita ko dalang kapeng paborito nito. May kung anong kilig pa nga ako ng ramdaman sa isiping akong gusto nito magdala ng kape nito. Sa isiping gusto ako nito na makita. Parang may kung anong kiliting gumagapang sa tiyan ko paibaba. Ngunit hindi ko inasahan na harangan ako ng Anisha na yun. Masama pang tingin nito nang kunin itong kape sa akin. Isang tingin pang ginawa ko sa pintuan ni Kuya Draco bago ko naisipang umalis. Katatapos ko lang kasing maglinis ng kwarto ng 2 kambal. Ngunit hindi ko inasahan na makakasalubong ko ang 3 babaeng nagbibigay sa akin ng takot. Bigla ko napayuko. Good morning po. Kinabahan ako nang humintong mga to sa harapan ko. Nanatili naman ako nakayuko. Pumasok ka ba sa kwarto ni Draco? Bigla ko napalunok kahit kinakabahan na gawa akong tumingin sa mga mata nito. Matalimang tingin nito para bang may galit to sa akin kahit na wala naman akong ginagawang masama. Humiling ako. Hindi po ma'am. Nagpaunang lumakas si Senyorita Donita. Let's go. Sumunod naman si Senyorita Doreen. Kinakabahan ako na magpaiwan ito sa harapan ko. Hanggat maaari, iwasan mo umakyat dito sa itaas. Naiirita ako sa pagmumukha mo. Alam mo ba yon? Gulat ako na patitig sa nalalaki nitong mga mata. Galit siya sa akin. Ano bang nagawa ko? Bigla ko napayuko. Ramdam kong nanginginig biglang mga kamay ko. Napunta lang naman po ko dito kapag maglilinis. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Get out of my way! Bigla ko napasingap ng sadyain nito na banggain ang balikat ko. Muntik pa akong mawala ng balanse. Ramdam kong panginginig ng labi ko sa pinipigilang mapaluha. Unti-unti ko nang nakakalimutan ng masamang nakaraan ko pero bumabalik ang mga yon nang dahil sa babaeng Anisha na to. Ramdam kong panginginig ng katawan ko habang pababa ng hagdan. Samantalang napakunot naman ang noo ni Draco nang mapansing wala pa rin ang baby silin niya. Kagagaling lang niya ng banyo. Dati-rati naman nadaratan niya na itong nasa loob ng kwarto niya. Pagkagising niya kasi, inaalis ng lock ng pinto upang makapasok to ng kusa. Pero ngayon wala pa rin to. 8:00 na ng umaga, ihahakbang ko na sanang mga paa ko upang magbihis na makarinig ako ng katok. Parang lumuksong puso ko sa isiping ang baby kong nasa labas. Napangiti ako sa isiping may nalalaman pa itong pakatok-katok. Iniisip ko tuloy na nahihiya ito sa nangyari kahapon na muntik ko na itong mahalikan. Nakagat ko ang ibabang labi. Tumikim na muna ako bago binuksan ang pinto. Ngunit ang kislap sa mga mata ko'y bigla na lang naglaho nang makitang babaeng nasa harapan ko. What are you doing here? Sa lubong ang kilay na tanong ko. Ngumiti pa talaga to ng pagkatamis-tamis. Nakalimutan yata nitong masasakit na salitang binitawan ko rito kahapon. Ganito ba talaga kamanhid ang babaeng to? Akala ko pa naman madadala na ito sa lahat ng sinabi ko rito. Good morning babe! Nakahanda ng almusal. Pinapatawag ka na ni tita. Bahagyang tumaas ang kilay ko. Hindi yata ugali ng mommy kong ipatawag ako sa oras ng almusal. Kusa akong bumababa kapag gusto kong kumain. Kailan ka ba titigil, Anisha? Seryosong bigkas ko dito. Pansin kong paglunok nito. Pinapatawag ka lang naman. Pinapatawag o ikaw mismong gustong pumunta rito? Putol ko sa sasabihin nito. Kumibot ang labi nito. Okay fine, gusto lang naman kitang makita. Lumambing ang tinig nito. Nagulat ako nang hablusin itong matipunong katawan ko. Nakalimutan kong naka-half naked ako sa harapan nito. Bigla akong matras. Kita kong pagnanasa sa mga mata nito lalo nang mapatingin to sa parteng ibaba ko. Ibang klase. Bigla akong napailing. Nagsasayang ka lang ng oras mo. Huwag mong hinting maubos ang pasensya ko sa'yo. At ako mismong magpapauwi sa'yo kung saan ka man nanggaling.
Pansin ko pagkagulat sa mukha nito, namula rin ang buong mukha nito. Hindi naman talaga ako masakit magsalita pero inuubos nitong pasensya ko. Hindi ako makadiskarte sa baby ko at palagi itong umaaligid-aligid. Mabilis itong tumalikod, napabuga ako ng hangin. Pagkasara ng pinto kaagad kong tinawagan ng nasa dining area. Nasaan si Manang Len? Sandali lang po sir. Ilang segundo na marinig ko ang boses ni Manang. Senyorito, Manang Len, okay lang po ba si Celine? Hindi pa siya umakyat dito. Nagsalubong ang kilay ko nang hindi to kaagad nakapagsalita. Pakiramdam ko tuloy may hindi magandang nangyayari. Kasi senyorito, masama ang pakiramdam ni Celine kaya po hindi na muna siya makakapaglinis ngayon. Biglang kumabog ang dibdib ko. Uminom na ba siya ng gamot? Nilalagnat ba siya? Kahit na alam kong makakahalata ito ay mas pinili ko pa ring malaman ang kalagayan ng baby ko. Bigla akong sinalakay ng matinding pag-aalala. Kung pwede lang talaga na pumunta ng kwarto nito ay gagawin ko eh. Pero sa ngayon kailangan ko magpigil. Opo senyorito. Bigla ako napahilot sa sentido. Hindi tuloy ako mapakali. Balitaan niyo ako Manang kung maayos ng kalagayan niya mamaya. Sandali ako natulala sa kawalan. Paano ko ba siya makikita? Gusto ko siyang makita. Gusto kong makita kung okay lang ba siya. May cellphone kaya siya? Mabilis ako nagbihis at saka lumabas ng kwarto. Where are you going kuya? Napalingon ako na sumulpot sa kung saan ang kapatid kong si Donita. May bibilhin lang. Dumiretso ako ng mall kung saan pagmamay-ari pa namin. Pansin ko ang pagkataranta ng mga staff na makita ako. Good morning sir. Sabay-sabay silang yumuko. I want to see all the branded cellphones. Kagad naman tumalim ang isang sales lady. This way po sir. Ano kayang kulay ang paborito ng baby ko? Sa dami ng magagandang cellphone, hindi ko na alam kung alin ang pipiliin ko. Kumibot ang labi ko hanggang sa ituro ko na pili ko. I want this one. Sana nga lang paborito niya ang kulay puti. Ang tanong, tatanggapin niya kaya yan? Kontra naman ang bahaging isipan ko, napabuntong hininga ako. Bahala na. Kailangan ko mag-isip ng paraan para tanggapin niyang regalo kong ito. Nang bahagya ako matigilan. Kailan nga bang birthday ng baby ko? Nakagat ko biglang ibabang labi ko. Tsaka na ako na 21 na ito ngayong taon. Dalagang dalaga na to, pero napaka-inosente pa rin pagdating sa pag-ibig. Bigla ko napangiti. Bigla ko napabangon nang hindi ako makatulog. Pagtingin ko sa orasan, 3:00 na pala ng umaga. Bumitaw ako ng mabigat na buntong hininga, sabay hilot ng sentido. Kumusta na kayang pakiramdam ni Celine? Hindi ko alam kung bakit naisipan kong tumungo sa kitchen area. Kumunot ang noo ko na mapansin bukas ang ilaw. Malamlam ang liwanag nito, kaya naman hindi masyadong maliwanag. Biglang kumabog ang dibdib ko nang makitang babaeng nakatalikod. Kahit may kadiliman, alam ko kung sino to. Sa tayo pa lang nito at sa korte ng katawan. Kilalang kilala ko ito, lalo nang maganda't mahaba nitong buhok na halos umabot na sa pata nito. Bigla nang lumakas ang tibok ng puso ko. Habang maingat na lumalapit dito, napangiti ako nang maisip na gulatin ito. Ngunit ang ginabalak ng paggulat naudlot na bigla tong humarap. At dahil sa pagkagulat nito, bigla na lang itong naibuga sa damit kong tubig na nasa bibig nito. Sandali ako napasinghap. Sabay pikit ng mata, ramdam kong lamig na tumama sa balat ko. Kung ako nakangiti, ito naman nalalaki ang mga mata. Naku, Kuya Draco. Sorry po, hindi ko sinasadya, tarantang wika ni Celine. Kagat kong ibabang labi habang hinahayaan tong punas-punasan ng matigas kong tiyan ng kamay nito. Sandali ako napapikit ng maamoy ang gamit na shampoo nito. Alam kong hindi ito gumagamit ng anumang pabango, pero para bang normal ang bango ng pangangatawan nito. Nakaka-adik, amoy baby. Hanggang sa hulihin kong kamay nito. Bigla naman itong napatingala sa akin. Kita kong paglunok nito. Ramdam ko ang lakas ang tibok ng puso ko habang magkatunghay ang mga mata namin sa isa't isa. Kumusta ka na baby? Masama raw ang pakiramdam mo? Bigla akong hinaplos ang magkabilang pisngi nito. Ngunit bigla itong yumukot lumayo ng konti sa akin. Medyo okay na po ako. Isang ang pinakawalan ko na ikanatingin nito sa akin. Hinaplos ko muli ang mukha nito. Ang lambot talaga ng pisngi nito. Anong po? Isang araw lang kitang hindi nakita, ginawa mo na akong matanda. Pagbibiro ko. Ngunit hindi ko inasahan na mapapangiti ito. Yung ngiti na totoo na pati mga mata nito'y nakangiti. Bigla ko napalunok habang nakatitig dito ng matiim. Lalo nang mapadako mga mata ko sa mamula-mula nitong labi. Gustong-gusto na kitang halikan. Namiss kita baby. Paus na sambit ko.
Pinakita ko sa pamamagitan ng mga titik ko kung gaano ko kaagad nangulila dito. Pansin ko paglunok nito at pamumula ng pisngi nito. Dalaga ka na nga baby, muli ako napalunok. Alam mo bang gustong-gusto na ka ni Kuya Draco mo? May ingat at malambing kong tinig. Yung kabog ng dibdib ko ay halos magwala na. Ramdam ko kasi ang pangamba sa dibdib ko at baka bigla itong magalit o matakot sa akin. Kinakabahan ako sa biglaan kong pag-amin dito. Hindi ko na kasi mapigilan. Gusto ko nang ipaalam dito na mahal ko ito. Kitang-kita kong pagkagulat ni Celine at paggapang ng pangamba sa mga mata nito. Ang paglunok nito nang lumapit ang mukha ko sa mukha nito. Namalayan ko na lang na nakasandig na ito sa refrigerator. Habang ang isang kamay ko ay nasa ulunan nito, gustong-gusto kita baby. Mahal na mahal kita, paus na pag-amin ko. Hindi ko na itago na talagang ginapangan ako ng matinding kaba. Sa takot na baka bigla itong lumayo at matakot sa akin ng tuluyan, labis ang hiling ko na sana wag itong matakot, na sana'y may puwang na rin ako sa puso nito. Kung hindi kasi ako nagkakamali, yun ang nakikita ko sa mga mata nito kahit kung minsan nagtatakpan yun ng pangamba at pagkalito. Gusto mo rin ba ako baby? Amoy ko na mabangong hininga nito dahil ang lapit na ng mukha ko sa mukha nito. Kulang na lang ang ilapat ko ng labi ko sa labi niya. Pero may gusto ko marinig mula dito. Umawang ang labi nito. Hahalikan mo ba ako? Kabadong tanong ni Celine. Gumuhit din ng takot sa mga mata nito. Muli ako napalunok. Sana kung papahintulutan mong Kuya Draco mo. Bulong at paus na bigkas ko. Ramdam kong init sa buong katawan ko. Pinakita ko rin ditong pagsusumamo ko. Buong buhay ko, ngayon lang talaga ako nagmakaawa sa isang babae ng isang halik. Lumunok ito. Pareho nang hindi normal ang bawat paghinga namin. Pero may girlfriend ka na, Kuya Draco. At hindi ba si Ma'am Anisha lang ang pwede mong halikan kasi siya ang... Biglang kumunot ang noo ko. What? Gulat na tanong ko. Saan mo yan nasagap? Sino nagsabi niyan sa'yo? Sunod-sunod na tanong ko. Ngunit bigla lang tong yumuko. Hinuli ko naman ang baba nito. Hindi na ako lumayo dito. Gustong-gusto kong maamoy ang mabangong hininga nito. Pakiramdam ko nga parang hinahalikan ko na rin to. Tell me baby, sino nagsabi niyan sa'yo? Mahinahon kong tanong. Kahit ang totoo nang gigigil ako sa babaeng maaaring nagsabi nito sa baby ko. Si Ma'am Anisha, sabay kagat ng labi nito. Hindi ko naman hinayaang yumuko ito ulit, pero iniwas niyang mga mata sa akin. Look at me baby, pakiusap ko. Gusto ko pang mapangiti at bigla yatang nahiya. Sinantabi ko na munang kilig na nararamdaman ko. Kailangan ko magpaliwanag dito. Hindi ko siya girlfriend. Bisita lang siya ng 2 kapatid ko. Humugot ako ng buntong hininga. Gusto niya ako baby pero hindi ko siya gusto. Kaya huwag ka maniniwala sa kanya. Ano man ang sabihin niya sa'yo. Sigurado akong pinagseselosan ka niya kaya gumawa siya ng kasinungalingan. Pero bakit naman siya magsiselo sa akin? Inosenteng tanong nito. Tinitigan ko to ng matiin. Kasi mas maganda ka sa kanya. Bigla ko napangiti ng mamulang buong mukha nito. Napaiwas to ng tingin. Niloloko mo ko Kuya Draco. No, I'm not. Totoong mas maganda ka sa kanya. At saka tumitig dito ng seryoso. Namumula pa rin ang mukha ni Celine. Pero para sa akin napakaganda niya. Maputi at matangkad. Maganda ang kata. Nang bigla kong ilapat ang hintuturo ko sa labi nito. Napalunok ako ng maramdaman ng daliri ko. Ang kalambutan ng labi nito. Para sa akin ikaw ang pinakamaganda. Higit doon inosente pa. Sabayin to. You don't know that you have hidden sexiness. You are more beautiful and sexy than that woman. Dugtong ko pa. Hindi to umimik. Marahil malalim na para ditong sinabi ko lalo na't ginamitan ko ng English. Sinadya ko talaga yun. Baka isipin nito na pagnanasahan ko ang katawan nito. Well, totoo naman pero may kasamang pagmamahal. Hindi mo pala totoong girlfriend si Ma'am Anisha? Pag-uulit nito na ikinakilig ko. Bilis akong miling. Hindi baby. Malabong mangyari yun dahil ikaw lang ang gusto ko. Sabay lunok. Napaiwas to bigla ng mga mata. Ibig sabihin hindi kayo magtatabi sa kwarto nyo? Halos pabulong na tanong ni Celine, bigla ko natawa ng bagya. What? Kanina mo naman nalaman ng mga ganyang bagay? Muling namulang mukha nito, bigla ring napayuko. Kagat-kagat na naman itong ibabang labi nito. Kasi sabi ni Ate Lester, napapikit ito, bigla ko napangiti. So ang Ate Lester mong nagtuturo sa'yo ng mga ganyang bagay? Hindi ko alam kung magpapasalamat ako sa babaeng yun o hindi. Kasi masaya naman ako namumulat sa kamunduhan ng baby ko. Pero sana nasa limitasyon ang itinuturo nito at baka hindi na kinabubuti ng isip ng baby ko. Inangat ko muli ang baba nito. Hindi baby, hindi yan mangyayari. Pangako ko yan sa'yo. Bigla nitong nakagat ang ibabang labi sa mismong harapan ko habang nakatitig sa mga mata ko. Ito ang babaeng hindi naman ang akit pero nakakapang-akit. Hindi na mawala-wala ang pamumula ng pisngi ni Celine hanggang sa haplusin kong kabilang pisngi nito habang napapalunok. Gusto kitang halikan baby.
Pausat na hirapang bigkas ko. Pero bakit hindi mo naman ako girlfriend? Inosenteng tanong nitong nagbigay kiliti sa puso ko paibaba sa harapan ko. Bigla yatang naalimpungatan ng natutulog kong alaga. Handa ka na bang maging girlfriend ko? Nakangiting tanong ko dito. Ramdam kong pumintig ang kargada ko. Bala ko kasing ligawan na muna to. I-treat na parang prinsesa. Gusto kong ibigay ang lahat ng maaring makakapagpasaya dito. Bago sana ako nito sagutin, pero mukhang makukuha ko ng matamis nitong oo. Pati alaga ko nagsasayaw sa tuwa. Tumitibok-tibok na eh. Girlfriend, ano ba yon? May dapat ba akong gawin? Lalong bumigat ang paghinga ko. Mukhang hindi pa naturuan ng maayos ni Lester ng baby ko. Wala kang gagawin baby, pero ako meron. Paus na paus sa sambit ko. Umawang ang labi nito na para bang may gustong sabihin. Gusto mo bang malaman ko anong una kong dapat gawin para maging girlfriend kita? Halos magdikita ng labi namin sa isa't isa. Ramdam kong kahit ito hindi na makahinga ng maayos. Tumangon naman ito. Mangako ka muna na hindi ka magagalit sa akin o matatakot. Pakiusap ko, umiling naman ito para bang natatakot na itong magsalita dahil sa sobrang lapit ng mukha namin sa isa't isa. Isang maling galaw nito tsak na magtatamang labi namin sa isa't isa. Promise, tumango ito. Ano bang unang dapat mong gawin? Halos mahina't pabulong na lang nitong tanong. Iniwas pa nitong mukha sa akin sa takot na magdikit ang labi namin. Ito, paus na sambit ko at sa hinuling labi nito. Rinig kong pagsinghap ni Celine, pinakiramdaman ko naman kung itutulak ako nito. Pero labis yatang nagwala ang puso ko kasama ng mga alaga ko na manatili itong tahimik. Ilang beses ako napamura na maramdaman na masarap itong labi. Mabagal kong ginalaw ang labi ko sa malambot itong labi. Diniin ko pa ng bahagya upang lalo ko maramdaman at malasahan. Bigla ko niyapos ang isang braso ko sa balingkinita nito at nilapit ko ito ng gusto sa katawan ko. Lihim ako napangiti ng mapayakap sa batok ko. Pero nanatiling nakatikom ang labi nito. Inasahan ko naman yun at wala pa itong karanasan. Gumalaw ang bibig ko at lalong ninamnam ang labi nito. Hanggang sa hindi na ako nakapagpigil para ko mababaliw na kumawalang mahinang daing sa bibig ni Celine. Para ako nalalasing. Nakakawala sa katinuan. Kuidra ko. At kahit na ayaw ko pang dumilat at huminto'y napilitan ako, mabagal kong nila yung labi sa labi nito. Napalunok pa ako, parang gusto kong tumira sa labi nito. Bigla tong yumuko, pulang-pulang mukha nito. Mahal kita baby, mahal na mahal kita. At saka ako kinulong ang mukha nito sa dalawang kamay ko. Maghihintay ako hanggang sa mahalin mo rin ako. Kahit na alam ko may pagtingin na rin to na masarap pa rin sa pakiramdam, ang marinig mula sa labi nitong salitang oo. Alam kong nalilito pa ito. Marami pa itong mga bagay na hindi naunawaan at ako mismong magpapamulat dito. Hindi ito umimik. Nasa mga mata nitong kalituhan at bigla ko na lang kinintalan ng labi nito. Napangiti ako ng mamula lalo na mukha nito. A pure innocent baby, bulong dito. Bigla to napatili sa pagkagulat ng kargahin ko to. Pinatong ko to sa ibabaw ng mahabang mesa. Tinukod kong dalawang baraso ko sa magkabilaan nito. Baka masirang lamesa, kuidra ko. Kinakabahang wika ni Celine. Bigla ko natawat sandaling napayo ko kahit na angkinin pa kita dito baby. Hindi to masisira, gagalaw lang ito sigurado. Gusto kong humagalpak ng tawa na umalingaw-ngaw sa isipan kung sinabi nitong baka masirang lamesa kuidra ko. Pakiramdam ko tuloy, magme-make love kami dito sa lamesa eh. Well, may balak naman talaga ako pero hindi sa ngayon kapag handa na to. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sanay. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.